Hindi ito suspect, hindi ito convict. Ma'am, dadalhin po namin sa St. Luke's. Dadalhin din po namin sa St. Luke's. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke's. Dinala nyo Hindi dito. ko po ma'am alam. Ibang driver po yun. Nako, sir. Ibang driver po yun. Hindi. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Sumunod na kayo, sir. Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. I would not have pushed that bed by myself if I did not feel that I was being threatened. My life is being threatened. Alam niyo, I'm sure you saw in the hearing that my back hurts. I cannot parang lift heavy things. I cannot. But dahil natakot ako, I feared for my life. I really pushed that by myself. Because hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. Wala nang batas sa bansang ito. Wala na pong batas. Kawawa naman po ang Pilipino. Ang sabi po nila, I just have to do an MR. Ngayon, I did an MR, but they did not rule on it. And then suddenly, they have an order transferring me. When ang nauna naman na order ng final ng lawyers namin was an MR to lift that order of contempt. Because they said that was the procedure. If they were not able to rule on that, how were they able to come up with an order, to transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night? I mean, bakit ganun? Wala na bang rights yung mga tao? They just keep a room and then just get... I don't understand. Ma'am, okay na po kayo ng questions from media? Can I have tissue? Sorry. Yeah. I'm sorry, I know it's the middle of the night, but I'm so scared. Yeah, I do understand, ma'am. I'm just Fred? scared. Do you have question? Ma'am, good morning po, ma'am. Ma'am, I hope I don't mind, pero why do you think po bigla kayong pinalipat bigla sa correctional, ma'am? Do you think po ba it's because of the presence of the Vice President there? 22. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Yes, ma'am. Opo. This is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Yes po. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. That's... Yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Into the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the office of the President, Vice President, for the years 2022, 2023. And then, ma'am, opo, ibabasahin na po namin, ma'am, yung order na naka-arrest naman po. Ma'am, okay, ma'am. Ito, ma'am, tig-isa po ulit tayo. Yes, ma'am. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po, ma'am. Hindi naman po. I really This like time. my lawyers to be present, ma'am. Opo. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi, ma'am. Are you doon- transferring me now? Yes po, ma'am. No, I really want my lawyers to be present. Attorney, ang order ng committee ng House is Yes. to transfer you immediately. I understand that, Yes. but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transit? No, I really like my lawyers to be present. Ma'am, we can arrange that naman, ma'am, for you. Pero, ma'am, let Can we us... call them now? No, ma'am. Let us implement this first, ma'am, because No, we are I need my under. lawyers to be present, ma'am. Please. I need my
lawyers to be present. Ma'am, not I here am- po. Opo. I am serving my detention in good faith. Opo. Please know that. Opo. From the US, I came back. I sat there and I answered the questions. So, I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? We are going to call them. And ma'am, but we are ordered to I want my implement this lawyers to be immediately. present. Ma'am, please. Opo. So, Please ano we need to understand. also? Kasi ang ano sa Wala akong problema, sir. But I need my lawyers to be present. Before we can effect this, ma'am. I need Because my ba- lawyer. No, let them, let them come with me. Or at least masabihan ko sila. Ma'am, safe naman po kayo with us. Opo. It is not that. Wala akong issue about that. Leave the room now. Ma'am, ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not going Okay, anywhere. Just opo. leave the room now. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Leave the room now. Yan po. I just want my lawyers to be present. Narinig niyo yan lahat, ha? Opo, opo. I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Paki-inform mo na sa Leave the room now. You can stay there. Walang problema. Nicole, leave the room now. Opo. Please just leave the room now. Ma'am, wait lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. Kung ano naman po yung instruction nila. Leave the room now. Oh, it's okay. Please just go out. Leave the room now. Ko na maisip yung correction na Sir Bayon, your question. Ma'am, sa tingin nyo kanino po nanggagaling yung komanda, hindi kayo policy? House of Representatives. 'Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua kay Congressman Pulong Duterte. Sundalo lang ako. Anong sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. And you can ask Congressman Pulong Duterte. That's a direct quote sa sinabi sa kanya, Congressman Chua. Next question. And you know what? Kasi sinasabi ng doktor na parang isettle na lang namin yung charges. Kung ano man yung charges. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Zuleika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Ano na po mangyayari pagkatapos po nito? Anong plano nyo at anong hakbang gagawin nyo pagkatapos po nito? Nandun yung dalawang lawyers. So, ano na ako, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So, sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So, initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone ni Yusek Lopez and cellphone ni Nicole. Ninakaw nila. Ayaw pa nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Suhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Nung sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung anong ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa karapatan ng isang tao to privacy ng cellphone nila? Humihingi kami ng tulong kasi hindi namin alam kung anong gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam niyo, kung ako lang yun mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange,
paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi ko alam kung anong uniform yun ng military ba or police, na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansyang dumadating. And then, he said na, wala kami sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Resource person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko, para na lang matapos, sige na lang, para na lang matapos, sige na lang. Niligay nila doon. Kasi, nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari nung opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yun. Kanina, nagko-cooperate pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente hindi. Ma'am, sa tingin nyo, ano pong magiging hakbang ngayon ng gobyerno matapos po itong nangyari? Tapos sasabihin nila, kasi nandyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ba sinabi ko? Hindi i-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Kongkulon. So wala talagang aircon doon. Last two questions. Ma'am, magiging action ng gobyerno. Sa tingin nyo, ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay wala na ako inasahan sa gobyerno na nakita ko, sir, nakita ko kanina, humingi kami ng tulong. Walang tumutulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos rice? Na alam niyang hindi pwede. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay niyo, kaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano ang nag-convince sa kanila na payagan na po kayong nadala dito? Di, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance doon? 3 hours ang ambulance nasa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip ng maayos. Tapos yun na nga, may nangyari na. Hindi ba sila nakikinig sa tao? Last question, Amor. Kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12, nakagawa sila ng witness. Kukwestiyonin niyo po ba yun? Naku. Sa tingin mo ba, pag pinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Ang sinungaling yung mga pamilya na sinungaling yan. Lahat ng nasa Quadcom, yung lahat,
na nasa good governance, pamilya ng sinungaling ng mga ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Bakit hindi ginagawa? Diba? Sorry, uy, pasensya na. Sabi ka, Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa UVP. Hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta. Punerarya, purlon. Ang kinahanglan nato, hindi. Anong tanong? Message na lang po, ma'am. Kung meron kayong message sa taong bayan. Or hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan itong bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang ginagawa. Totoo lang. And personal knowledge ko yan. Kasi I was there. I sat there. I listened. Rinig ko. Lahat. Wala nang pagpupuntahan ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, kung sino pa man yan dyan, gusto humabol sa akin. Go ahead.